For our future homeowners na naghahanap ng semi-complete na turnover na 2-story townhouse, meron tayo niyan dito sa Barangay Osorio, 13 Martires, Cavite, na napakaganda ng location, malapit lang sa mga establishment na kailangan mo. So ano pang hinihintay natin? Let's unlock your dream home. My name is Justin Espalimbergo and welcome to another home tour. So today, nandito nga tayo sa Barangay Osorio, 13 Martires, Cavite para i-present sa inyo ang napakagandang townhouse na to dito sa Beyond Homes, Southville. So ayan po, mapapansin nyo yung mga bahay natin dito tayo na. So ready for occupancy na siya kung naghahanap ka ng mabilis makalipat na townhouses. Perfect na location para sa iyo to. Ang ating lot area dito for the inner unit is 48 square meter at ang may floor area na 53 square meter. Diba? Laki niya. So ang kagandahan din dito is semi-complete finish na po siya. So may mga tiles na siya. Papakita ko sa inyo mamaya. So kwarto na lang ang kulang dito. So yung kagandahan dito, ikaw magda-design kung anong gusto mong position ng kwarto mo sa second floor. So start na natin yung tour natin dito sa Beyond Home. So bago natin ipakita sa inyo itong facade na to, itong loob ng bahay. Siyempre, bago natin start, kung bago ka sa akin channel, please like, share this video, and subscribe to my channel. We're also on other social media like Facebook, Instagram, at TikTok. Start na natin yung tour. So dito nga po sa ating Beyond Homes, ito na po yung actual turnover niya. So kung ano yung papakita ko sa inyo, ito na po mismo yung ibibigay na unit para sa inyo. So napansin nyo yung facade natin, napaka-modern niya at ang ganda ng color combination na binigay nila dito. So gray siya tapos white, tapos ang ganda nga, di ba, may balcony siya. So ang ganda rin ng presyo nito. Mamaya abangan nyo hanggang dulo ng video na to, papakita ko sa inyo kung gaano kamura itong project na to. So ito nga po yung pinaka parking space natin. So dito na po actual niya, ganito lang po siya, lupa pa lang po siya. Pero may pader na po tayo kabilaan. So may perimeter walls na po kayo. Tapos dito nga nyo po ilalagay yung pinaka-gate niyo. So yun na lang po yung kagastusin nyo dito. Yung pagpapasemento na lang nito, syempre yung pinaka-gate mo na lang. Kasyang-kasya dito ang isang sedan sa area na to. At maganda rin dahil nga medyo semi-covered yung pinaka-parking space mo dito. Dahil nga ito may awning na siya dito sa side na to para dun sa may veranda natin. Tapos mapapansin nyo naman yung sa facade natin, yung mga bentana natin, ang ganda ng kulay ng aluminum encasement sliding windows nila. Kulay gray. Bihira yung mga ganyan, di ba? So ganun din sa taas. Meron din tayong glass door dyan sa taas. Papakita ko sa inyo mamaya. At pakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung pinaka-balcony niya. So dito na tayo. Ito po yung pinaka-main door natin. So ang gawa po ng main door natin is solid wood po siya. Gawa siya sa kahoy as well as the hamba po. Ganun din po siya. Gawa rin siya sa kahoy. Diba? Ang ganda ng quality ng ginamit nila dito. Tapos ang build ng bahay natin dito is conventional o yung typical na gawa ng bahay na buhos po. Tapos naka-hollow blocks na siya. So welcome po dito sa ating interior dito sa Beyond Homes. So mapapansin nyo, may project din tayo diba na Beyond Homes sa General 3. Almost the same lang din siya dito sa Southville, dito naman sa 13 Martires, Cavite. So kagandaan din dito sa 13 Martires, Cavite, ang lapit niya lang. So Barangay Osorio po to. So malapit na po siya sa Hugo Perez and then Manggahan. Then Manggahan, syempre, di ba, sa kabilang side naman, nandiyan dyan ang Walter Mart, 13 Martires, sa kabilang side din sa Walter Mart General Trias naman. So sa mga hospitals, schools, napakalapit lang nitong area na to. At yung sa school po, yung Lyceum of the Philippines, kung magka-college yung anak nyo, perfect location to, dahil lalapit niya lang. At syempre sa hospital, ang daming hospital sa area na to kung kakailanganin mo. So dito naman tayo, balik na tayo sa tour. So dito naman sa atin sa living area, napansin nyo naman, di ba, luwag ng space natin, ang laki. Ang laki po ng space natin para sa living space na to. So dito nga nyo lagyan yung sofa ninyo, tas ang walls natin painted na at syempre ang laki nung, ito yung pinakita ko sa inyo kanina, di ba? Yung kanilang, ito, nakalak ata siya, nakalak nga. So yung ating aluminum encasement na sliding windows, di ba? Ang ganda niya. So
napaka-classic niya tignan, di ba? So, perfect yan para sa mga naghahanap ng mga modern vibes ng mga bintana. Tapos yung tiles natin dito ay 60 by 60 siya na porcelain tiles. So moving here sa ating staircase. Yung staircase natin, gawa po siya sa fiber cement board. Tapos ang mga apakan niyo ay solid po na hardwood. Ang frame po nito ay gawa sa bakal as well as the railings, gawa rin siya sa bakal. Tapos yung first 3 step natin dito is naka-tiles na siya na buho. So ang ganda, di ba? Napaka-modern tignan ng ating staircase sa area nito. So pansinin naman natin ang ating ceiling. Sa ating ceiling naman, yan, naka-metal deck na po siya. So di ba pansin nyo ang taas ng ceiling natin. So kahit palagyan mo ng design dyan, hindi bababa yung tingin mo dito sa pinaka-ceiling natin. Ang height ko po is 5'8". So ma-visualize nyo na po kung gaano kataas ng ceiling na to. So sa atin namang kitchen, sa kitchen natin, napansin nyo naman, di ba? Gagamitin na lang yung kitchen natin. So pwede mo na nga lang palagyan to ng base cabinet sa baba, tapos mga overhead cabinet dito sa area na to. Diba? Ang ganda ng finish nila dito sa ating kitchen area. Naka-porcelain tiles na tayo na black. Tapos ang ating kitchen sink is naka-stainless steel na siya na double. Yan, tapos may faucet na nga rin tayo. At ang maganda rin dito, may mga outlet din siya for the appliances para sa yung cookingware or sa refrigerator mo. Sa area na yan, perfect yung location na to. At syempre, dito nilalagay yung pinaka-dining space mo, di ba? So, ang ganda ng ating kitchen area. Tapos may maliit pang bintana, syempre, if ever na dito ka magluluto, yung hangin palabas na, or pwede mo rin gawin dito sa ating service area. So, sa service area, ang pintuan natin palabas is flush door to, nagawa sa kahoy. Tapos napansin nyo naman, yung sahig natin lupa pa lang, so kayo na po magpapabuhos nito. At syempre, napansin nyo, di ba, ang taas ng pader. So, kasama na po ito upon turnover. So, ang gagawin mo na lang, syempre, papaklose mo na lang ito kung gusto mong paklose, or pag-grids mo kung gusto mong yung hangin is pasok dito sa loob, di ba? So, perfect na location, syempre, para sa laundry space mo or another kitchen para sa lutuan area mo. Di ba? Ang ganda ng space na ito. Maluwag po yung space niya. Malaki po. Perfect ilagay dito yung isang washing machine and then sampayan area, or pwede pang malagay ng isa pang kitchen dito sa area na to, di ba? So maraming pwede kang gawin dito sa pinaka-service area natin. So moving here sa ating toilet and bath. So sa ating toilet and bath, complete na po siya upon turnover. So ang ganda rin ng kanilang toilet and bath kasi pababa siya from dito sa pinaka kitchen space mo, pababa siya. So kahit mapuno ng tubig yan, hindi papupunta dun sa pinaka-kitchen mo or sa pinaka-living space mo. So napansin nyo naman yung ating toilet and bath, complete po siya. Mataas po yung tiles na. Yan, ito po ay 60 by 30 ata na porcelain tiles to na tatlong patong siya, mataas. Tapos complete tayo ng accessories. Shower head, lagay ng sabon. Tapos ang gamit nilang mga accessories dito is HCG po for the wall-hang lavatory as well as the toilet with water closet. So, ang ganda. Maluwag pa yung space niya. Malaki pa yung space niya for the shower area. Tapos dito naman sa kabilang side, yan po, malayo yung space mo from the toilet pupunta dito sa pader, di ba? So, makapansin mo na talaga na ganun kalaki yung space na to. Tapos ang ating pintuan dito ay PVC po siya or gawa sa plastic. So, akit naman tayo sa taas. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang second floor. Moving here sa ating napakagandang staircase. Di ba napansin niyo yung staircase? Isa na ata ito sa mga malalapad na staircase na nakita ko sa mga project na binibenta namin na mga townhouse. Lapad niya, oh, kahit di ka masyado mahihirapan kung may kasalubungan ka sa area na to. Tapos yung mga apakan niya, malapad din siya at yung railings niya maganda. So ang ganda ng spacing nila dito sa ginawa nila dito sa pinaka staircase nila. Tapos syempre, ayan, nandito na nga tayo sa pinaka second floor natin. So napansin nyo, open space po siya. So nasa sa inyo na po kung anong design. Kung gusto mo one bedroom lang dito sa area na to, tapos family room sa area na yan, nasa sayo na yan. So ang yun ang kagandahan dito. Ang gagastusin mo na lang syempre dito yung pinaka-partition mo dito at yung pinaka-gate mo. So kompleto na. So ang kagandahan nga dito, dahil mako-customize mo yung gusto mong kwarto, nasa sayo na kung gusto mong 1 or 2 bedrooms ang ilalagay mo dito sa second floor. So, moving here na sa ating, ito yung likod na bahagi ng ating townhouse. So, ganoon din po siya. Kanyang bintana rin po dito is aluminum sliding window po siya. Ang ganda po ng kanilang aluminum sliding windows dito. Ang pinaka-lock niya, nasa gitna po siya.
Yan, diba? Ang ganda niya. Tapos, sa likod naman natin, syempre, may hangin yan papasok dito sa second floor. Tapos, moving here sa pinakaunang bahagi ng bahay. Yan, ito na makakapansin mo. Ang ganda ng kanyang aluminum encasement na glass door. Sliding po ito na nakakonekta sa ating balcony. So, sa pansinin naman natin, syempre, yung ceiling natin. Ceiling natin dito, ano na po siya, insulated na po siya. Tapos, syempre, meron na tayong fiber cement board. So, hindi mo na masyadong kailangan gumastos sa area ito. Di ba? Napakaganda. So, mamaya, papakita ko sa inyo. Excited ka na siguro malaman kung magkano itong presyo na bahay na to. So, mamaya, pupunta tayo dyan. Magugulat ka kung gaano kamura to. So, punta naman tayo dito sa ating balcony. Yan. So, ito po yung balcony. Yan. Ang ganda ng balcony nila dito sa Beyond Homes kasi yung kanyang railings is gawa na nga sa bakal. Naka-tiles na rin yung pinaka-flooring mo. Tapos, ang haba ng area niya. Mahaba, so perfect to every morning, di ba? Kung mag-breakfast ka, gusto mo dito, or gabi, magmuni-muni, or mag-coffee ka sa area na to, perfect location to. Siyempre, mahaba po yung space mo sa unahan, so malaki pa ang possibility, siyempre, ng mga future enhancement na gusto mong gawin sa bahay na to. Marami ka pang pwedeng gawin kasi nga malaki yung lupa nito. So, punta naman tayo dun sa part na gusto mong malaman. Sir Justin, sobrang interested ako dyan. May mga ready for occupancy na ba dyan? Yes, meron na po. At ibibigay ko na po kung magkano yung presyo ng bahay na to. So tara, baba tayo. Pakita ko sa inyo yung presyo ng bahay na to. Yan, I hope nagustuhan mo itong napagandang house tour natin dito sa Beyond Homes. Kung interested ka dito sa bahay na to, pwede mo kaming kontakin sa aming Facebook page. So kung yung aming Facebook page link po, nandiyan lang dyan sa description sa baba. Click nyo lang po yung description na yan. Dediretso na po yan sa aming messenger. So pwede na kaming kausapin. Sir Justin, ano po ba ang requirements na kailangan ko kung ako isang OFW or locally employed? So doon na tayo sa part na gusto mong malaman siya. Sir, magkano ba yung price ng bahay na yan? Excited na excited ako. So ito po, dito ko po i-flash yung pinaka-price na itong bahay na to. So this one po is for the inner unit po. So, ang inner unit po natin dito, ang lot area po natin is 48 square meter po with a floor area of 53.20 square meter po. So, ang total contract price niya po is 2 million pesos lang po. So, napakababa niya lang, di ba? Nasa 2 million lang yung ating total contract price po at ang net TCP, syempre, magre-reservation tayo dito. Ang reservation natin dito ay 20,000 pesos po. Tapos, syempre, ang lolo natin sa Pag-ibig is 1.6 million. Ang ating equity is 380,000 lang po. So, napakababa lang po ang equity natin. 380,000 lang po siya. Monthly equity po natin is 31,666 pesos po. At ang ating monthly amortization sa Pag-ibig is 10,113 lang po. Ang baba lang po ng monthly amortization nyo sa Pag-ibig financing. At ang required income po natin dito, kung gusto mong ma-avail, ito dapat ang iyong gross monthly income, that is 34,310 pesos. So, gano'n lang po kababa ang ating required income. So, kung ikaw ay sumasahod ng 31,000 or 32,000 monthly po, perfect na tong location na to. Perfect na rin yung bahay. Syempre, perfect na ang ating mga quality ng ating bahay dito. So, doon na matatapos ang ating house tour. I hope nagustuhan mo yung presyo at itong bahay na to. Kung nagustuhan mo to, please leave a like, share this video, and subscribe to my channel. We're also on other social media like Facebook, Instagram, at TikTok. Thank you so much for watching and see you on the next one.